rehabilitasyon. Halina po sa responsableng gobyerno sa mundo ng responsableng gobyerno. At ano ba ang responsableng gobyerno? Ang mundo ng responsableng gobyerno. Yan ang papaliwanag ko sa inyo. Ito po yung mundo na karamihan sa mga basic at mga pangunahing pangangailangan ng tao ay mayroong binibigay ang mga miyembro at mga pinuno ng responsableng gobyerno. Halimbawa, yung pangangailangan tungkol sa edukasyon, pangangailangan sa mga kalye, pangangailangan sa mga kalusugan, yung kalinisan sa kapaligiran, pag-ayos ng mga ilog, ng mga creek, at marami pang iba, yung pagpapagamot. At yan po ipaliliwanag ko sa inyo dito sa aking paanyaya sa inyo na sana sumama kayo sa mundo ng responsableng gobyerno. Pahingi ko sa inyo itong litrato na ito. Itong litrato na ito, natutuwa ko. Sapagkat dito, sinusundan ako ng mga bata. Alam nyo kasi, pag kayo ay sinusundan ng mga inosente mga bata na hindi ka naman artista, hindi ka naman namimigay ng pera, hindi ka naman mumugod ng candy, ang ibig sabihin, meron silang nagugustuhan at nakikita sa iyo. Di ba? Kasi kung hindi sila susunod eh. Ito, halimbawa ito, kinuha ito sa Lim Compound sa Barangay San Dionisio. Nagsimula yan ng 2 bata, 3 bata, dumami. Panurin nyo, ito pang mga pagkakataon na ang mga bata ay sumusunod sa akin. Panurin nyo po ito. Ito, bata pa rin, pero hindi bata sa Parañaque ito. Yan po si Roy Lugoles, nung siya ay bata pa sa Romblon. Doon ako pinanganak, doon ako naging bata. Simple ang buhay namin doon. Mga magulang ko, parang public school teachers. Ito yung bahay namin, kinala gawa sa kawayan. Taga-probinsya kami, mga from-di kami. At yung buhay namin, medyo mahirap lang. Kaya tingnan niyo ako noon, yung kalagayan ko, medyo malnourished ng konti. Ang buhay namin noon. Pero pagdating ng panahon, nagpasaya mga magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran sa ibang lugar. Kami lumipat sa Quezon City. Doon, tumira kami sa isang low-cost government housing project, yung Project 3. Ito ang isa sa mga unang housing project ng pa. Yan ang bahay namin, kalahati na dyan bahay namin. Parang kahon yan, may bubong, asbestos, walang kesame, ang kali, lupa lang. Ako naman, nakikita nyo, marami nagtataka, parang sanay na sanay ako na maglakad sa mga masisikip na mga lugar, maraming sampayan. Bakit? Kasi ganyang lugar ako lumaki. Tingnan nyo po, ito kami.
Ito yung nanay ko, yung lugar namin, yung mga sampayan, sira ang bakod, kalahati na din ang bahay namin, kalahati, kapitbahay namin, duplex kasi mga bahay doon. Andito ako, ano po ako, yung nagpo-boxing, mali pa, nagpo-boxing na. Kaya sanay, si Roy Lugoles sa kanyang klaseng bakuran. Kasi sa kanyang bakuran, si Roy Lugoles lumaki. Ito, pinapakita ko ng litratong ito kasi halos 10 taon na kami sa lugar. Pero tingnan niyo ang kali namin, lupa pa rin. Alam niyo, ang daming politiko nilapitan namin. Mga congressmen, mayor, vice mayor, mga konsyal, awa ng Diyos, walang nag-ayos ang kali namin. Kaya alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na pag umulan, maputik, pag umaaraw, maalik ako. Alam ko yan, naranasan ko yan. Ito, ang litrato ko, nung nasa elementary, Quirino Elementary ito. Tingnan nyo ang eskwela namin. Bahay ito na ginamit na eskwela. Tingnan nyo ito, bahay na ginamit na eskwela. Temporary raw, pero ilang taon kami dyan. Tingnan nyo ito, formal na litrato ito, dahil class picture, pero marami sa mga bata dito nakapakya, nakasinelas. Karamihan sa mga bata ito, galing sa mga mahihirap na mga pamilya. Ito, eskwelahan namin, high school, Quirino High School, gawa sa kahoy, ang mga bintana, medyo sira-sira. Pero kahit paano, nagkaroon kami ng mahusay na edukasyon dito. Kasi kahit na hindi maganda yung lugar, talagang pinilit ng mga teacher namin at tumulong ng mga magulang namin na magkaroon kami ng seryosong edukasyon. Ngayon, galing sa isang mahirap na probinsya, mahirap na pamilya, andito ako, nakatayo sa harapan ninyo, congressman na. Medyo malayo na, narating ko sa buhay, medyo mataas na ang narating ko sa buhay. Paano ko nagawa yan? Sa pamamagitan ng edukasyon. Sineryoso ng mga magulang ko ang edukasyon, sineryoso ko rin ang edukasyon. Kaya, pag-graduate ko ng high school, talagang nag-apply ako na makapasok sa pinakamahusay na universidad noong panahon na yun at hanggang ngayon, UP. Hindi ako pumunta sa madali, pumunta ako sa mahirap dahil sabi ko, kailangan ko ng mahusay na edukasyon. Doon kumuha ako ng AB Political Science at naging miyembro ng UP debating team. Doon pa man, nakikipag-debate na ako at ngayon nagagamit ko yan sa aking trabaho sa Kongreso. Pero hindi ako nag-graduate ng UP kasi talaga ambisyon ko makapasok ng military. Kaya ako yung nag-apply sa Philippine Military Academy. Biro nyo, ang daming nag-apply doon, libo-libo ang kumuha ng entrance exam. Sinuwerte ako, number 2 ako, doon makapasa sa entrance exam. Kaya madali para sa akin ang makapasok sa PMA. Ito ang litrato ko nung nasa PMA, kadete. Plebo ako dito, dumaan sa hirap. Hirap ng buhay ng isang kadete, lalo na pag plebo ka. Kakalampagan ka ng mga upperclassmen, kung ano-ano ang gagawin sa'yo. Talagang pahirapan kang gusto. Pero kahit paano, nakaraos, tingnan nyo, medyo nakayayat kami, pero okay lang. Pero hindi na nakatapos sa PMA. Pagkarating ng buwan, napunta ako sa Amerika kasi tinaasan ko yung aking ambisyon. Nakita ko na may chance ako na makarating sa Amerika, nag-apply sa US Naval Academy, Annapolis. Isang sikat at bantog na akademya sa Amerika. Kilala sa larangan ng mathematics at saka engineering. Ito ang litrato ko nung mag-homecoming kami dito, bumisita ako. Tingnan yung mga building na yan, hindi po palasyo yung mga building na yan. Yan ay dormitorio namin. Diyan kami nakatira, diyan kami natutulog. Ito ang litrato ko nung ako'y kadete doon, kumuha ng BS, major in mathematics, kasi magaling sa math ang akademya. Kaya sabi ko, kailangan math ang major ko. Naging consistent scholar ako ron, nasa superintendent's list. Ito naman, nung ako'y mahirang na company commander. Isipin nyo, sa company namin, ako lamang hindi Amerikano. Pero ako pinili na maging company commander. Kaya nung pa lamang, na-train ako sa leadership, sa pamamahala, sa mga operasyon. At itong mga dalawang ito, yan ang mga assistant ko. Pareho mga buting Amerikano po yan. Ito ang lobby ng aming dormitoryo. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Lobby yan ang dormitoryo namin. Araw-araw, dumadaan ako dyan pag umuwi, pag mapasok sa eskwela, at tinitignan ko yung lugar. Parang hindi ako makapaniwala ng panahon na sabi ko, wow, talaga bang nandito ako? Kaya napakaganda ng lugar, parang palasyo. Hindi ako makapaniwala ang isang batang galing sa Rundon, makatungtong sa ganitong klaseng building, sa klaseng dormitoryo sa Amerika. Ito ang view ng dormitoryo namin, galing sa taas, no? Ito ang academic building namin. Diyan kami nag-aaral ng math. Ito naman ang Naval Academy Chapel. Chapel lang yan, pero tingnan nyo, parang cathedral.
Ito ang loob ng Naval Academy Chapel namin. Ito naman ang view galing sa dagat. Ito ang mga academic buildings. Ito ang dormitory namin. Andito ang chapel namin at ito ang karagatan. Ito ang view galing sa taas. Napakaganda. At yan ang gymnasium, academic building, dormitorio, yung mga parade grounds namin. Alam niyo, ang lugar nito, dahil sa ganda, ang dami nagpupunta rito ng mga turista. Araw-araw, puno ng mga turista itong lugar nito. Kaya nakakatuwa. Ito ang parada namin na talaga pinapanood ng mga tao. Ito pa po. At ito pa. Noong ko na doon, nag-training ako sa Airborne. US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Bakit ko ginawa yan? Bakit gusto ko masubukan kung hanggang saan aabot ang lakas ng aking loob. Okay naman. Medyo mahirap. 3 linggo kami nag-training dito. Natapos, gumraduate ako, nakalundag na aeroplano, nakalundag ng mga helicopter. Kaya ang inyong lingkod ay isang train na parachutist. At habang nandun ako, ang pinili kong sport, hindi basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi basagan ng mukha, boxing. Doon, nakipagbasagan ako ng mukha sa lahat ng klaseng Amerikano. Puti, karamihan mga puti, may itim, may dilaw, may kalimangging katulad ko. Pinalan tayo. Sa loob ng 4 na taon, naging champion ako. Minsan, hindi ako natalo. Undefeated boxing champion ako doon sa Naval Academy. At ang isa sa mga nakalaban ko ay isang itim na boksingero. Ito po si Charlie Bolden. Pakbaka kami dito. Pangalawang kampinato ko rito. Ako nanalo dito. At kaya ko pinapakita ito. Dahil si Charlie Bolden ay sikat na sa Amerika ngayon. Ito si Charlie Bolden ngayon. Naging Major General sa US Marines. At ngayon siya ang pinili ni Presidente Obama para maging pinuno ng National Aeronautics and Space Administration, NASA. Yan yung nagpapadala ng mga astronauts, nagpapadala ng mga satellite, ng mga space shuttle. Siya ngayon ang pinuno doon. Pero alam nyo, kahit nasikat na si Charlie Bolden sa Amerika ngayon, meron pa rin isang yugto sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. Ano yan? Nung makalaban niya isang boksingero na Pilipino na tumalo sa kanya, walang iba kundi si Congressman Roy Rogones. Ayun. Pero baka naman, may magtatanong dito. Baka sabihin, napilintangan namin na congressman na marunong kang boxing. Pero nun yun, baka ngayon, laos ka na. Matagal na. Ngayon po, papakita ko sa inyo ang isang video na ako'y nag-i-ensayo para makita nyo kung pwede ba o hindi si Congressman Goles pagdating sa boxing. Patuloy na po ito. Ready, go. Ayun po, ano sa tingin nyo? Pwede ba po? Hindi. Baka gusto may sumubok. Subukan. Ayun po, baka gusto subukan. Pero dito lang po ako. Dito lang po yan. Alam nyo ako mapayapang tao. Hindi po tayo violente. Hindi po ako nananampal ng babae. Hindi nananadyak ng tao. Ibig po tayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Kung kakailanganin, lalo na po para ipaglaban kayo. Si Roy Rogones handang makipagpasagan ng mukha kanino man para sa inyo. Pero alam nyo, sa amin mga kapatid, 3 kami magkakapatid na lalaki. Hindi lang po ako nakaangat sa buhay. Lahat kami, naging okay ang buhay. Yung pinakabata sa amin, yan po si Elias Goles. Gumraduate ng PMA, class of 1979. Pero hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante sa Amerika. Ang talagang sumikat sa amin sa larangan ng military, ito po, si Ferdinand Goles, class of 1976 sa Philippine Military Academy din. Naabot niya ang pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy, Vice Admiral, naging flag officer in command. Isipin nyo, 3 lalaki magkakapatid, 3 nayangat ang buhay. Paano namin nagawa yan? Pagkat seryoso po kami sa aming pag-aaral. Sinunod namin yung aming mga magulang. Yung kapatid ko, yung si Bong,
Yung chief of staff ngayon, kaklase niya. Yung pinuno ng Philippine Coast Guard, kaklase din niya. Yung pinuno ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa, kaklase din niya. Kaya maganda po ang koneksyon nitong mga kapatid na ito. Pagkatapos ko mag-aaral sa Amerika, umuwi ako dito, pinagpatuloy ko pa rin pag-aaral ko, nag-master's program po ako. Kumuha ng Master in Business Administration MBA sa UP. Doon ako nag-aaral. Hindi po ako nag-aaral sa isang universidad o kuleyo na may-ari, mga magulang ko. Ano ang isipin niyo sa mga tao na nag-aaral sa eskwela na may-ari o magulang nila? Ano sa tingin niyo doon? Gusto mo nilang madali o mahirap? Mahirap. Ha? Mahirapan mo. Kung ang eskwelahan, ang may-ari, tatay mo, ano palagi mong klaseng edukasyon magkakaroon ka doon? So, si Goles po, hindi. Nag-aral sa isang eskwelahan na walang sinasanto ito. Anak ka ng presidente, hindi ka sasantuhin pagdating sa UP. Doon, kumuha tayo ng MBA at pinalad. Nung gumraduate ako, valedictorian ko si Roy Goles sa UP MBA. Ako'y nakilala ng mga tao sa unang pagkakataon. Noong ako ang mahirang na Postmaster General, pinuno ng Post Office. Alam niyo ang Post Office? Ito ang building doon sa Liwasang Bonifacio. Napakalaki at napakaganda ang building na yan. Noong ako ang Postmaster General, ang tauhan ko 20,000. Ang dami-dami. Ang City Hall, malaki opisina. Pero ang tao dyan, 4,000. Ako, 20,000. Merong mga 2,000 na mga sangay sa buong Pilipinas. Daan-daan ang mga sasakyan. Napakalaki ng operasyon at doon talagang naging manager ako, naging executive ako, naging administrator ako ng ilang taon. At nagustuhan naman ng mga tao ang aking sisilbi doon, ako'y nabigyan ng award, TOYM, 10 Outstanding Young Men Award ng aking panahon. Naging Red Cross Governor din for 20 years. At dito natuto ng tinatawag na disaster management. Pag-manage ng mga kalamidad ng mga disaster. Importante ito sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang isang leader sa Pilipinas dapat marunong ng disaster management. Sapagkat ang daming kalamidad na dumadaan sa atin, alam niyo naman yan. May lindol, may bagyo, may baha, may sunog. Lahat yan ay dinaanan ko. No, ako ay Red Cross Governor at higit pa. Tingnan niyo po ito. Ako ang naging leader ng Red Cross team doon sa Baguio, na lumindol sa Baguio. Andyan ako, namuno ng Red Cross team. Pinuntahan namin yung mga building na nagbagsakan. Hinanap namin yung mga tao na ipit doon at kinuha namin yung mga bangkay ng mga tao na patay doon. At ang isa pang talagang hindi ko makakalimutan karanasan nung magkaroon ng December 1989 coup attempt. Yung coup attempt na yan, ano ba nangyari dyan? Nagpakbakan ang mga rebelde. Kalaban ang mga sundalo ng gobyerno. Nagsimula dito sa may Coastal Road. Pumunta ng Kapaginado, pakbakan, putukan, bumpahan. Pumunta ng Makati, naalala niya yan. Yung mga medyo hindi na masyadong bata dito, naalala niya, nagpakbakan sa Makati. Ang daming namatay, may 100 ang namatay dito. Ako rin ang namuno ng Red Cross team na nagpunta ron para kunin yung mga sundalong na sugatan at para kunin yung mga sundalong namatay. Habang nagpuputukan, habang nagpabarila ng mga sundalo doon. Kaya naman, kinilangan tayo at binigyan ng Bayani Gold Medal Award for bravery in the face of gunfire while rescuing wounded soldiers during December 1989 coup attempt. Nag-graduate din tayo ng mga ibang mga kaugnay ng mga training courses sa ibang bansa. Halimbawa, naging graduate ng Crisis Management sa Emergency Planning College sa United Kingdom, sa England po. Graduate ng iba't ibang mga seminar at workshops on crisis management kasama ang Police Administration doon sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. Kaya naman, dahil sa karanasan ko bilang Red Cross Governor, tuwing merong sakuna dito sa Parañaque, pinipilit ko po ang lahat na aking magawa para makatulong. Nagkaroon ng malaking sunog dyan sa Gumbursa, sa Barangay Santo Niño. Nagpunta kami dyan, nagtayo ng mga emergency shelter, nag-distribute ng mga relief goods, at nagpakain araw-araw para sa mga kaawa-awa mga biktima ng sunog. Andyan ako ng mga ilang linggo, araw at gabi ay nandyan po ako. Nagsunog ako ng sunog sa Lorenzana, Barangay San Dionisio, ganoon din. Sunog sa Tomas Claudio, sunog sa Seaside, Barangay Tambo, sunog sa Ontiveros Compound, Barangay Santo Niño, San Antonio, sunog sa Greenville, Port State, sunog sa Fortunata Village sa Barangay San Isidro.
at sunog sa Libho sa Barangay Santo Niño. Napakasunog ng sakop ay Barangay Munwok at Barangay Santo Niño. Makikita nyo rito, napakaaga pa, madaling araw pa lamang ay namimigay na kami ng palugaw para sa mga biktima ng sunog doon. At nung bumagyo, Typhoon Pedring, dahil lang sa training ko bilang Red Cross Governor, hindi ako namalagi sa bahay, buwas sa sakali habang umuulan at para matingnan ang kalagayan ng mga tao na maaring masalanta ng bagyo. Yun po, Typhoon Pedring yan. Ito naman ang makasunog sa Cherry East, sa Barangay San Valley. Ganun din ang ating ginawa. Ako'y nahalal din na Governor ng Management Association of the Philippines. Ito samahan ng mga managers ng iba't ibang kumpanya. At dahil sa hinalal nila ko, kinilala nila yung aking karanasan bilang isang manager. Naging board member din sa loob ng 4 na taon ng St. Luke's na ngayon ang tinuturing na pinakasikat na ospital sa Pilipinas. Kaya pagdating sa pamamahala ng mga ospital, meron din tayong karanasan dyan. Kung ako'y matapos yung aking 3 termino bilang congressman ng Lone District ng Parañaque, nahirang ako ng National Security Advisor at doon namahala ng iba't ibang mga crisis management meeting. Ito ang litrato na magkaroon ng crisis management meeting doon sa Malacanang. Andun si dating Presidente Cory, dating Presidente Ramos at Presidente noon, Gloria Macapagal-Arroyo, at ako nakaupo dito bilang namamahala ng crisis management meeting. At habang nandun, nagkaroon ng pagkakataon, makataon palad ang iba't ibang mga sikat na tao sa buong daigdig. Halimbawa, si Secretary Colin Powell, Secretary of State ng Amerika, National Security Advisor Condoleezza Rice ng White House at Amerika, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, at sikat na tao ngayon, isa sa pinakapangyarihang tao sa buong daigdig, President Hu Jintao ng China. Presidente noon, Megawati Sukarno-Putri ng Indonesia at Presidente Bush ng Amerika. Alam nyo, 3 beses namin nakapiting si President Bush nung mapagkakataon na yan, sapagkat nung panahon na yan, madalas mag-usap ang dalawang bansa dahil lang sa mga krisis na hinaharap namin noon. Krisis ng terorismo, yung mga Abu Sayyaf, at iba pang mga banta ng seguridad sa Pilipinas at sa Amerika. Kasama din si Vice President Richard Cheney ng Amerika. Ito naman sa panglitrato sa isang crisis management meeting sa Malacanang. At doon pa rin yung mga iba't ibang mga personahe, President Cory, President Ramos, President Gloria Macapagal-Arroyo, at nandun ako bilang tagapamahala ng pulong na yun. At ngayon, siyempre, ang ating nakakatawang palad ang Presidente ng Pilipinas, Pinoy Aquino. Ito'y kinuha matapos ang kanyang SONA noong July 25. Pagkatapos ang SONA, nagpunta sa isang maliit na kwarto sa Kongreso at tumawag ng mga ilang kongresista para mag-usapan yung kanyang mga pangunahing legislative measures. Ito nung Independence Day sa Malacanang, ito naman yung inaugural reception sa Malacanang. Yung unang araw niya bilang Presidente, isa ko sa mga nag-attend sa kanya sa Malacanang. Ito ang meeting ng Liberal Party. Ako ay miyembro ng Liberal Party. Nagpatawag siya ng meeting. At dito si Mayor Lim ng Maynila, Speaker Belmonte ng Kamara, Roy Lugoles, at andun ang Presidente. At dito po nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay sa Liberal Party ng Pilipinas. Ito naman, nung binasbasan yung bagong barko natin, naalala niyo yung bagong barko natin, yung Gregorio del Pilar. Ako lamang ang kongresista na naanyayahan dito, at dito medyo nagkakasayahan kami. Nag-usapan namin kung paano ma-modernize ang ating Philippine Navy at ang ating Armed Forces of the Philippines. Ito, ini-inspect namin yung bagong barko. Ito pa, at ito pa, kasama si Ambassador Thomas ng Amerika, doon po naka-Amerikana dyan sa litrato. At ito naman, nagkaroon ng meeting sa isang businessman's office, no? Isang malaking negosyante. Nagkataon nandun si Presidente Era, Presidente Ramos at Presidente Aquino. Kaya sabi ko, wow, magandang pagkakataon ito. Makasingit na sa litrato at yan po ang resulta. Ito naman, matapos ang aking termino bilang cabinet member, nagpaalam ako kay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ko, ma'am,
gusto kong bumalik sa Kongreso at ako'y pinayagan naman niya, tumakbo ko, second district na ng Parañaque, hindi na Lone District, at pinalad, nanalo ulit, at nanalo din ang aking anak na si Rico Goles, kaya ito sabay kami na nag-oath taking sa Malacanang sa harap ng Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ang aking record ng paglilingkod bilang congressman. 6 na termino na congressman ng Parañaque. Isa sa pinakamahabang kasaysayan ng paglilingkod sa ating syudad. Doon na lamang sa unang termino ko, 3 termino, 9th Congress noong 1992, noong 1995, at noong 1998, noong Lone District pa. Ibig sabihin, isang distrito pa lamang, iisa lamang ang congressman. Ang pinagsilbihan ko, lahat ng barangay kasama ang mga barangay ng 1st District. Kaya sa record nito, isa ako sa pinakamahabang panahon na nalingkod sa inyo. At itong panalo ko, 1992, 1995, at 1998, yan ay utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako napagsilbi ng congressman sa loob ng 3 termino. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sa Kongreso, hindi na Lone District, 2 na ang distrito. 1st District at 2nd District. At ako ay nalagay sa 2nd District dahil ako ay taga-Barangay BM. Nahalala ko noong 2004, landslide. Nahalala ulit noong 2007, landslide pa rin. At noong 2010, landslide pa rin po. Yan ang mahaba kong paglilingkod bilang congressman. Hindi po katulad ng iba, wala pang isang termino ako. 6 na termino po ang aking paglilingkod. At 3 termino dito sa inyong lugar. At sa aking paglilingkod, ang isa sa mga binigyan ko ng emphasis, ng priority, pangunahing priority, ay mga school buildings natin. Naalala niyo sinabi ko, ang dinaanan ko sa pag-aaral, yung elementary school namin na bahay lamang na ginawang temporary classroom, yung classroom namin doon sa Quirino High School, nagawa sa kahoy. Talaga dumaan kami sa hirap dahil hindi maganda ang mga facilities doon. Kaya sabi ko, kung ako'y magbibigyan ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para may taas ang antas na ginapasyon sa Parañaque. At yan ang aking ginawa. Marami tayong pinagawa mga school buildings, sunod-sunod po. At sapagkat sa dami ng mga school buildings na yan, kinilala tayo na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. At hindi po ako ang nagsasabi niya. Ang nagsabi niyan ay walang iba kundi ang ating mayor na si Jude Bernabé. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin si Mayor Jude Bernabé tungkol sa aking record sa paggawa ng mga school buildings. So, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagbibitagan ng congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya po may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Maraming salamat sa iyo, Mayor. Thank you po. Sa harap niyo, nagpapasalamat ako kay Mayor Bernabé sa kanyang magkilala sa akin. Ito ang mga halimbawa ng mga school buildings na aking pinagawa. Ewan ko kung meron sa inyo dito nag-aaral sa Parañaque National High School. Ito po, yung kalahati niyan, ako po nagpagawa, malaking building yan, no? 4-story building. Pinakamalaking building sa Parañaque National High School. Pero hindi lang yan, meron pang 3 na malalaking school buildings ang ating pinagawa. Kaya 4 lahat ang mga school buildings yan. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaking school buildings sa complex ng Parañaque National High School. Ngayon naman, nasa 2nd District tayo. Ito naman ang ating ginagawa, ang Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, 2-story lang ito. Ginawa ating 4-story building. Tingnan nyo, moderno ang mga building ng Dr. Arcadio Santos National High School. Ito pa ang isang view ng eskwelahan na yan. At ito ang pinakabagong school building na ating pinagawa. Dati, mababa ito ngayon. Naging 4-story building yan. San Agustin Elementary School, malapit sa Santo Niño. Ito ang dating 1-story lamang ang mga eskwelahan. Gawa pa sa kahoy. Nung makita ko yun, naalala ko nung ako'y nag-aaral sa elementary, sabi ko, kailangan gawa natin ang parang ito para maayos. Kaya ito, yung dating 1-story, mataas na mga bagong building, modernong building, pinakamoderno sa buong Parañaque. Yan pa, mga ibang building dyan. Ito po. Ayan pa. Kaya ang San Agustin Elementary School na dating tinitingnan na pinaka-probinsya, ang style, ngayon pinaka-moderno na. Hindi lamang sa Parañaque, marahil sa buong Metro Manila.
project po ni Congressman Goles. Ito ang aking record ng papagawa ng mga school buildings mula noong July last year. 4 na school buildings ang ating natapos mula noong 2004, 32 na mga school buildings ang ating natapos. Kinalala rin tayo sa mga kalye, pagpapasimento ng mga kalye, sabagat naalala niyo sinabi ko, dumaan ako sa buhay na ang kalye namin pag maaraw, maaligabok, pag umuulan, maputik. Kaya alam ko kung paano mabuhay dyan at alam ko na kailangan na pagandahin ang mga kalye natin. Mula noong July last year, mag-iisang taon pa lamang, siyam na ating napakongreto. Mula noong 2004, mula noong ako'y maging 2nd District Congressman, 110 na mga kalye ang ating naipagawa. Ito po mga halimbawa ng mga kalye pinapaayos natin at pinapagawa. Sukat Road, Moonwalk Merville Access Road, yung iba pa mga kalye. Ito ang Branch Street sa Barangay Don Bosco. Marami sa inyo dumadaan dyan pag pumupunta sa pila. Ito ang Lupena Street sa Sports Drive, 4th State ito. Dati, parang bukid ito. Ngayon ay sementado at napakaganda ang kalye. Ito ang Moonwalk Merville Access Road, makinis na makinis. Dati, lubak-lubak ito. Ito ang Slex Service Road sa Barangay Marcelo Green. Lubak-lubak din dati, ngayon makinis na. San Valley Drive, makinis na. Yung Slex Service Road sa San Martin de Porres, sa kabila, malapit sa Lawa, sa lake, makinis na rin. At iba-iba pang mga kalye na pinagawa natin sa ibang lugar sa Parañaque. Kasama ang widening ng sukat. Ang sukat ay na-widen noong unang termino ko bilang congressman ng Parañaque. Dati makipot ang kalye na ito. At yung Skyway Project, pinakamalaking infrastructure project ngayon sa Pilipinas. Paano nagsimula ito? Nag-file ako ng Elevated South Superhighway Project Bill. Pangalawang palapag, 2nd story. Kasi kailangan palaki na ang kapasidad ng South Superhighway. Ang pwedeng gawin, pwedeng palaparin. Pero para palaparin yan, kailangan sirain mo yung maraming buildings sa tabi. Mahirap pong gawin yun. Kaya ang solusyon, maggawa ng 2nd story. Noong una lumabas ito, marami pong medyo natawa. At magtagtaka, sabi nila, ano ba yung panukalan ni Goles na yan? 2nd floor. Hindi ba delikado yan? Saka magastos yan. Baka pag lumindol, bumagsak yan. Maraming ma-accident yan. Noong una nagtawa sila, pero hindi ko pinansin yan. Kinausap ko ang Secretary of Public Works, bilang. Kinausap ko ang Speaker de Venecia. Nakarating ito sa kaalaman ni Presidente Ramos. Binread ko rin siya tungkol dito. Mabuti na lang at sila ay sumuporta. Kaya ngayon, nagkaroon ito ng katuparan. Yung dating tinatawanan, ngayon, pinakamalaking infrastructure project na sa Pilipinas ang Skyway Project. Alam niyo, mga 3 months ago, nagkaroon ng meeting ng Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo. Nagulat ako sapagkat nakita niya ako doon sa audience at sabi niya, yan si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa po na mismong presidente ng Skyway ay kinilala si Congressman Roy Goles. Ngayon, ito ang bago kong programa, pagpapagawa ng mga covered courts. Bakit may iba ang mga covered courts na pinagagawa ni Congressman Goles ngayon? Ito yung mga Golesium na tinatawag. Kasi iba ang bubong at iba rin ang hugis, iba ang disenyo. Noong pinlano namin ito ng Department of Public Works, sabi ko sa nila, gusto ko magpagawa ng maraming covered courts dahil kailangan yan sa 2nd District ng Parañaque. Pero gusto ko iba ang bubong, hindi yung yero. Ang gusto ko, yung ginagamit na nakita ko doon sa Disneyland, yung ginagamit na nakita ko doon sa Ayala Town Center. Ang sagot ng district engineer, ay sir, yan yung polycarbonate roofing. Yan ang pinaka-high-tech, pinaka-modernong material para sa bubong. Pero Congressman, medyo mahal po ang polycarbonate. Makulangin ka ng punto. Ang sagot ko sa kanya, hindi importante sa akin yan sapagkat ayoko pipirin yung aking mga babayan sa Parañaque. Kaya polycarbonate po ang pinili natin. Ano ba itong polycarbonate na ito? Tingnan po natin ang paggamit ng polycarbonate roofing sa ibang bansa. Ito sa Europa, yung bubong polycarbonate yung medyo transparent. Ito naman sa Middle East, sa Dubai, tingnan yung bubong, polycarbonate, yun po yan. Ito ang sa China, modernong bansa na ngayon, lalo sa Shanghai, napakaganda ng mga building, yan, polycarbonate din ang ginagamit ng bubong. India, ganun din.
China ulit. Ito bubong yung sa kanilang train station. Sa Ayala Town Center, ito pa sa Ayala Town Center. Kaya yan ang simulan natin, yung mga covered courts sa Pilipinas. Ito ang halimbawa ng mga covered courts doon sa amin sa 2nd District. Ewan ko kung nakapasal na kayo sa 2nd District at nakita nyo ito. Marami yan doon sa Moonwalk. Ito sa Camellia Homes, barangay doon na Boston. Tingnan nyo ang bubong. Moderno o hindi moderno? Moderno, di po ba? Ito naman sa barangay Marcel Green. Ito sa Sampaloc, sa barangay PM Homes. Ito ibang mga lugar na meron covered courts. Port State Elementary School, yung buong campus ay meron bubong. Moonwalk National High School, ang buong campus ay meron bubong. Na ngayon, itong estilo nito ginagaya na sa ibang distrito. At ako'y natutuwa naman na ginagaya. So pag ibig sabihin, pag ginagaya ka, maganda, ginagawa mo, di ba? San Antonio Elementary School, ang buong campus meron bubong. San Valley Elementary School, bagong-bago itong elementary school na ito, pero meron ng bubong. San Valley National High School, meron na rin. Masville Elementary School, ganoon din po. Sampaloc Site Elementary School, ganoon din. Ito ang halimbawa ng isang modernong bansa sa China. Napaka-moderno. Ito naman sa 2nd District ng Paranaque. Ito ang sa India. Moderno. Ito naman ang sa 2nd District ng Paranaque. Ito ang sa Middle East. Moderno sa Dubai. Ito naman ang 2nd District ng Paranaque. Moderno din po. Kaya makikita nyo ang disenyo, ang materialis na ginagamit namin ay naayon sa mga modernong ginagamit sa mga moderno at mga progresibong mga bansa doon po sa 2nd District ng Paranaque at hindi po sa iba. Ito ang listahan ng mga iba't iba mga Coliseum projects natin. Mula sa number 1 hanggang number 10. Mula sa number 11 hanggang 20. 21 to 30. 31 to 40. 41 to 50. At 51 to 60. Kanina lamang, bago itong meeting na ito ay nagpasinaya kami, nag-blessing kami ng bagong Coliseum, yung NSHA, mali po ano nito, NSHA dapat ito, sa Barangay PM Homes. Meron pang iba, kaya nakita nyo 56 to 60, medyo lumundag. Meron pang ibang mga Coliseum na hindi pa na-blessing, pero meron ang numero. Na-schedule lang una, ito NSHA. Ito ang mapa ng Paranaque. May kita nyo ang lokasyon ng mga iba-ibang Coliseum. Ito ang Barangay PM Homes, Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay San Valley, Barangay Merville, Barangay Moonwalk, at Barangay San Martin de Porres. Nakikita nyo kung gaano marami yung mga Coliseum na yan. At alam nyo, pag merong Google Earth, satellite picture, galing sa mga satellite, nakikita yung mga bubong na yan sa satellite. Sapagkat malalaki at naglalakihan yung mga bubong. Makikita nyo, andun naman yung Barangay San Isidro, sa 1st District, Barangay San Dionisio, Barangay Santo Niño, yung barangay, Dunggalo, La Huerta, Tambo, at Baclaran, at Vitales. Gaano karami na ang naipagawang Coliseum mula ng isang taon? Kasi siyempre, pag ating ikumpara ang record natin, gusto ko makumpara sa pagkasalukuyang kongreso na nagsimula noong July ng isang taon. Alam niyo, ang isang congressman makapagpagawa ng mga limang covered court sa isang taon, marami na yan. Si Congressman Goles na kumpleto mula noong July 2011, ng isang taon, 23 ang natapos. Meron pang 7 na ginagawa, kaya tapos na, pero hindi pa nag-blessing. Kaya today, 57 na ang natapos. Meron din na pondohan na. At bibigyan na ng pondo na 11, 11. Kaya tingnan nyo, tuloy-tuloy po ito, parami. Pero hindi lang yan ang ating proyekto. Sapagkat sa aking paniniwala, sa mundo ng responsableng gobyerno, dapat lahat ng mga pangunahing pangailangan ay merong kasagutan. Ang isa dyan yung ating kapaligiran. Yung mga ilog, yung mga creek. Kasi ang ilog at creek, pag parado at marumi, maaaring magdulot ng dalawang pinsala. Una, maaaring magdulot ng sakit. Pangalawa, maaaring magbara at magdulot ng baha. Alam niyo yan, kabisado niya yan sa inyong lugar.
Nakita nyo, dahil sa sobrang dami ng bara ng basura doon sa mga creek namin at siguro sa inyong lugar din, ang ginagamit natin hindi lang pala-pala, hindi tao-tao, kundi talagang mechanized ang ating ginagamit. Ito yung pagkasalukuyang ginagawa ngayon doon sa barangay sa Tunggalo Creek. Ito ang airport village. Dati parado itong creek na ito. Pag bumabago ay taga bumaba. Pero ngayon, pinuntahan ko, pagkatapos ng Typhoon Pedring, awa ng Diyos, sapagkat dalawa ang ripraping project natin dito, maganda po ang daloy ng tubig doon sa creek. At marami pang iba. Ito ang sa Tunggalo Creek, sa Barangay Munwok. Ginagawa pa hanggang ngayon ito. Baka gusto nyo manood yan, malapit lang sa inyo. Lampas ng Libho. Yung creek sa Libho at Munwok. Ayan, makikita nyo yan. Ito ang sa Tunggalo Creek pa rin. Baka meron mga building yan. Kilala yun, nasa ibang building dito. Anong building po ito? Di ba yung UTI o ano? Hindi yata. Ano po? Lapit sa inyo yan. Ito ang Tunggalo Creek pa rin. Munwok Creek naman, doon sa Barangay Munwok. Ito pa rin ang Munwok Creek. Ito naman sa Sapang Buhaya, sa Santa Catalina Street, Barangay San Antonio. Sapang Buhaya pa rin sa Santa Catalina Street. Ito, bagong mga ripraping ang nakikita nyo sa likuran ko. Ito pa naman doon sa Villanueva Creek, isang napakahabang creek na nag-uugnay sa UPS 5, San Isidro at BF Homes sa Barangay BF. Mula na magsimula ang 15th Congress noong July, noong isang taon, siyang na ang ating natapos na desilting and ripraping projects. Mula noong 2004, 31 na ang natapos ni Congressman Goles. At yung malaki, yung binanggit ko kanina, mga tatlong malalaking ripraping and desilting project. Ito naman, pinapakita ko sa inyo. Hindi ko po ito project. Ito ang entertainment city. Makikita niyo ito, dyan banda sa may Baklaran. Meron mga ilang building na ginagawa dyan, na naglalaki ang mga building. At maraming pumapansin dyan, at maraming nagsasabi na kasama siya dyan. Ngayon, ano po ang katotohanan dyan? Ang proyekto na ito ay proyekto na sinimulan ng 2006. At kung ako inyong tatanungin, ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi si Mayor Jun Bernabe. Ito ang entertainment city na pagkatapos ay ang laki ng pakinabang natin lahat dito. Maraming negosyo, maraming may hanap buhay ang ibibigay sa atin dito. Ano ang background nito? Ano ang kasaysayan nito? Noong 2008, September 18, 2008, nagkaroon ng resolusyon ng ating sangguniang panglungsod. Ang mayakda, si Konsyal Rico Goles, kasama ang lahat ng mga konsihal noong panahon na yun. Ano ang resolusyon na ito? Ang nasasabi dito, endorsing the tourism ecozone status to the development project of PAGCOR, known as the Manila Bay Tourism and Entertainment City. Kaya September 2008 pa, meron ng endorsement dito. Ang ibig sabihin niyan, yung mga taong nakaupo noong 2008, ang siyang merong kredito dito. Kung ikaw hindi pa nakaupo noong panahon na yun, wala kang kredito dito. Hindi ka kasama sapagkat yan ang ginawa. Kung ikaw ay nahalal halimbawa noong 2010, pero bago dyan ay hindi ka pa opisyal ng Parañaque, hindi ka pwede magsabi na kasama ka dito sa proyekto ito. Lalo na, dito sa sinabi ng pinuno ng PAGCOR na si Mr. Nagyat. Nagkaroon kami ng meeting sa Committee on Appropriations Budget on August 2, 2011. At tinanong ko siya, sabi ko, Mr. Nagyat, yung mga building na ginagawa ngayon, ang malalaking building na ginagawa dyan sa reclamation area, kailan ba na-aprobahan ang kontrata ng mga building niya? Ang sagot niya, 2008. Kaya klaro-klaro, 2008. Kaya kung ikaw ay hindi pa opisyal, noong 2008, hindi ka kasama sa kredito dito sa programa ito. At ngayon, yan ay ginagawa na. Kaya, klaro-klaro po, pag meron bibigyan ng kredito, wala iba kundi si Mayor Jun Bernabe ang kanyang ilang kasamaan sa City Hall. Palakpan natin. Ngayon, ang attendance record importante din. Alam niyo, ang isang congressman dapat makating person. Marami nakakapansin sa akin. Nakikita ko, namamasyal sa Baklaran, sa Huerta, dito sa Tramo, ikot na ikot, sa BF, sa Sukat, naka-standby dito sa Jollibee, doon sa McDo, dito sa may Kabiasnan.
Akala nila, oh, parati nakikita si Goles dito. Baka mamaya hindi na nag-a-attend sa Kongreso yan. Ang sagot ko niyan, alam niyo, tamang time management ng tawag yan. I-manage mo ang iyong oras. Para nagiging dalawang katawan ko. Yung isang katawan ko, andito sa Kalye, sa Parañaque. Yung isang katawan ko, andun sa Kongreso. Pinagmamalaki ko po i-report sa inyo, mula pa noong 1992, mahabang panahon na, si Congressman Goles hindi po nag-absent sa Kamara de Representante sa sesyon. Perfect attendance po ang record ni Congressman Goles. Yan. Ito ang bahagi ng responsableng gobyerno. Kasi kung ikaw ay responsable, dapat tinutupad mo ang iyong tungkulin. Ng isang pangunahing tungkulin, dapat present ka parati. Hindi po katulad ng mga ibang congressman, bago malamang ay marami ng absent. Hindi po ganyan si Congressman Goles. Ito ang mga litrato, ang mga ako'y nagtatrabaho sa Kongreso, bisa nakaupo, nakikinig, bisa nakipagpuntahan sa mga kasama kong kongresista, bisa nakatayo para magtalumpati, bisa nakatayo para magtanong. Pero siyempre, ang isang congressman, hindi pwedeng sasabihin lang niya present siya. Kasi baka mamaya, present nga siya, pero nagpuputas lamang ng silya. Ano ba ang kanyang mga produkto? Ano ba ang kanyang nagawa doon sa Kamara? Sapagkat ang congressman, mambabatas ang tawag. Pag ikaw ay mambabatas, dapat gumagawa ka ng batas. Pag hindi ka gumagawa ng batas, hindi mo pwede sabihin na ikaw ay mambabatas. Ano ba mga batas na nagawa na ni Congressman Goles na makakatulong sa inyo? Pag kayo ay sumama sa mundo ng responsableng gobyerno. Una po, yung Climate Change Act of 2009. Alam ko na madalas yung marinig, yung climate change, nagbabago ang klima natin, lumalakas yung mga bagyo, yung dating hindi mainit, ay mainit, yung dagat, masyadong magulo. Kita niyo yung dagat, pumasok yung banda sa may Ross Boulevard, nung nakarang bagyo. Yung Thailand, bahang-baha, yung Pampanga, yung Tarlac, yung Bulacan, ay binabara na dati, ay hindi binabara. Yan ang climate change na nilalayon, nilabigyan ng kasagutan ng Climate Change Act of 2009 ang mayakda ang inyong likod ko, Congressman Goles. Sunod, international humanitarian law, pagtatanggol sa inyong karapatang pagtao. Ito, nung ito ay nililipaso, maraming kabantay dito, International Red Cross, United Nations, alam nila na importante ito para sa karapatan ng lahat sa atin na baka i-abuse tayo ng mga merong otoridad sa Pilipinas. Yan ang Republic Act 9851 ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine National Police Reform Act, kailangan ang PNP parating nililinis, nire-reforma. Alam niya, hindi ko na kaya paliwanag niya. Kasi ang isang PNP na hindi nare-reforma, nakakatakot po. At maraming maaaring magkapuso dyan. Republic Act 8551. Maswerte ako sapagkat kahit paano kabisado ko ang organisasyon ng Philippine National Police. Kaya alam ko kung paano ma-reforma ito. At yan po ang lumabas, ang mayakda, ang inyong lingkod. Philippine Coast Guard, yung madalas pang biyahe sa dagat, umuwi sa probinsya, sa Leyte, sa Cebu, sa Mindanao. Ito, pagpapalakas ng Coast Guard para maging okay ang ating paglalakbay sa dagat. Ang mayakda ang inyong lingkod. Cityhood ng Parañaque, dati municipality lang tayo, ngayon syudad na sa PISA ng Republic Act 8507 na ang mayakda ay inyong lingkod. Ito, Senior Citizens Law. Ito importante para sa mga senior citizen. Naglabas ng Senior Citizens Law noong una, nagbigay ng 20% discount. Ang BIR naglabas ng patakaran tungkol sa expanded value-added tax, 12%. Binawasan ng 20%, naging 8% na lamang. Yung dating malaking diskwento, pag pupunta ka ng butika, pupunta ka sa mga kainan katulad nito, biglang bumaba, naging 8% na lamang. Nagreklamo ang mga senior citizen. Nagtrabaho kami ng mga ilang congressmen, naglabas kami ng bagong batas, expanded senior citizens law, binalik po ang 20%. Kaya nagpapasalamat ang mga senior citizens sapagkat naibalik yung kanilang napakalagang diskwento. Kaya para sa mga senior citizen dito, pag kayo magpunta sa Jollibee, sa McDo, sa KFC, sa Chowking, ang bibigay sa inyo discount 20%, di ba? Pero kung kayo magpunta at nagkataon nakasabay niyo ako, andun ako, magpakilala kayo sa akin, hindi lang 20% discount ibibigay sa inyo. 100% discount. Education agenda. Sinabi ko sa inyo, ako'y nakaangat sa buhay dahil lang sa edukasyon.
ang isang napakagandang sistema para ipataas ang antas ng eskwelahan, gawing national ang eskwelahan. Nationalization. Kasi pag na-nationalize ang isang eskwelahan, dadagdagan ng pondo ng gobyerno nasyonal ang eskwelahan na yan at lalo po okay ang pagpapatakbo. Ang unang naging national na eskwelahan, Parañaque National High School. Dati municipal high school ito, ngayon national high school na. Sa visa na nagpapayak 7841, unang-una sa Parañaque ang mayakda ang inyong lingkod, Roy Gogoles. Sunod, Dr. Arcadio Santos National High School. Sunod, San Valley National High School. Sunod, Moonwalk National High School. Yung San Valley National High School at Moonwalk National High School, nahuli yan sa ilang mga high school dito sa First District. Pero noon na pa, itong dalawang high school doon sa amin sa Second District sapagkat nagtatrabaho po ang Congressman Goles para yan ay maging National High School. Ano pa ang ibang panukalang batas natin? Kasi siyempre, hindi pa naman tapos ang Kongreso. Meron pa rin ginagawa tayo. Alam niyo, ang Presidente, pagkatapos sa kanyang SONA noong July 25, itong taong ito, naglabas na isang libro. Dito sa libro na ito, nakalagay yung mga panukalang batas. Ang sabi niya, yan ang gusto kong mga panukalang batas. Yan ang gusto kong bigyan ng priority. 23 ho lahat yan, mga panukalang batas na yan. Ang ginawa nila, nilibyo nila yung libo-libo mga panukalang batas na pinail ng 24 senators and about 280 members of Congress. Libo-libo. 23 lamang ang pinili. Ako po'y tuwang-tuwa na sa 23 na pinili ng Presidente, 3 ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Ano itong mga panukalang batas? At dito makikita niyo kung bakit pinili ito ng Presidente. Ano bang pakinabang natin dito? Una, Witness Protection Bill, mga saksi. Ang witness, importante sa pag-solve sa mga krimen. Lalo na ngayon, marami din nagpapasa ng mga krimen. Pinapalakas natin ang Witness Protection Bill. Pangpalakas ito laban sa kriminalidad. Sunod, anti-money laundering. Ito yung mga nagtatago ng pera, yung mga drug lord, yung mga gambling lord, yung mga nagpa-plunder sa gobyerno. Mahirap hanapin yung mga tinatago nilang pera, kaya kailangan palakasin ang anti-money laundering, pinili ng Presidente. Ito panukalang batas po ito. Sunod, Maritime Zones Bill. Ano itong Maritime Zones Bill? Ang Pilipinas na papaligiran ng malawak na karagatan. Andiyan ang territorial sea, andiyan ang exclusive economic zone. Mayaman ang karagatan nito, maaaring may langis, maaaring may ibang mga mineral, mga isda. Pero alam niyo, ngayon, inaangkin ito ng isang malaking bansa sa ating paligid. Tama ko ba yan o hindi? Kaya ngayon, para proteksyonan yung ating kayamanan, ako'y nag-file ng Maritime Zones Bill at nakita agad ni Presidente na okay ito, kaya ito sinama niya sa kanyang listahan. Kasama din yung pagtatag ng bagong departmento, Information and Communications Technology. Ito yung departmento na pag naipatupad at nagawa ang mamamahala ng mga telepono natin, yung internet, yung mga BPO, yung mga call center, at marami pang iba. Importante po ito dahil napakalaki ng industriya na yan. Alam nyo, madali po mag-file ng panukalang batas. Maraming congressmen sasabihin, na-file ko nito, tataasan ang sweldo nyo. Ang tanong, magiging batas ba yan? Ang sagot, kadalasan hindi. Hanggang kwento na lang po yan. Bakit? Sapagat ang ilang kongresista, dahil sa hindi sila nagsasalita, membro sila ng Committee de Silencio, hindi sila nakikipagdebate, yung batas nila walang pinupuntahan, hindi umahanggat. Kaya wala nangyayari hanggang talumpati na lamang para bumalakpak yung mga tao. Si Congressman Goles po, yung binanggit ko mga panukalang batas, ano ang status ngayon para makita niyo kung gumagalaw hindi. Yung creation of Department of Information and Communications Technology approved on second reading noong 11 October. Yung Maritime Zones Bill approved on second reading noong 12 October. Yung Anti-Money Laundering Bill approved on second reading noong October 12. Umaandar, malapit na maging ma-approve ito kasi si Congressman Goles kasama sa committee, kasama sa plenaryo, nakikipagdebate, nakikipagdiskusyon. Hindi po tayo miyembro ng Committee de Silencio. Hindi katulad ng iba na hindi nyo nakikita sa TV,
Hindi nyo naririnig sa radyo at hindi nyo nababasa sa dyaryo na nagtatalakay ng mga seryosong issue sa ating daigdig, sa ating bansa. Spratlys, isa rin sa ating advokasya. Ito po ang Spratlys. Alam niyo naman kung ano yung Spratlys. Ito ang Spratlys, ito yung mga maliliit na mga isla. Mga tuldok-tuldok na yan. Ito ang Pilipinas. Kita nyo, napakalapit. Ito ang China. Doon ang China. Malayo o malapit ang China? Malayo. Malayo. Pero inaakit nila ang Spratlys. Sabi nila, kanila ro yan. Ang ginawa nila, naglabas sila ng isang red line. At ang sabi nila, lahat ng nasa loob ng red line, teritoryo ng China. Pero ito ang ating exclusive economic zone, itong blue line na ito. Kaya meron tayong conflict dito. At ito dapat ipaglaban natin lahat. Dito sa Spratlys, andyan ang maaaring malaking kayamanan, yung langis. Andyan ang mga isda, andyan yung mineral. At siyempre, andyan ang soberenya. Andyan ang ating seguridad. Isipin nyo, kung sasabihin nila na kanila ito, ganyan pala, pwede sila magtayo ng military base dito, tabi lang ng Palawan. Pwede sila magtayo ng military base dito, nasa harapan lang naman nila, malapit na sa atin sa Parañaque. Hindi naman tama yan, di ba? Kaya dapat yan ipaglaban natin. Ito ba yung project natin? Tayo nagpapalinis sa mga creek, ang nililinis ng mga tao nakatira doon at sinisweldohan ng Department of Labor and Employment. Mga 264 ang nagtatrabaho niya. Ito ang TESTA Training Scholarship, mga 304. Gold Scholarship Program, mahigit 1,340. Medical Assistance Program para sa PGH. District 2, 3,448. Meron din nakikinabang sa District 1, sa inyong distrito. At marami sa inyo ay nagpupunta sa bahay para kumuha at sa opisina ni Ms. Concerting Goles para kumuha ng PGH referral. Ang suma total, 4,930 na ang nakinabang yan mula noong July last year. At mula noong 20 o more, nung sinimulan natin ito, nung naging 2nd District Congressman ako, 21,000 mahigit ang nakinabang na. Napakaraming tao na nakinabang dito para tayo papatakbo ng isang hospital. Ito naman, kung pwede lang, ayokong banggitin sapagkat sa litrato na lang, alam niyo na hindi masyadong maganda balita yan. Yan yung may pumapanaw sa pamilya. Pero hindi maiwasan pag-usapan ito sapagkat ang buhay parang awit lamang, sabi nga nila. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa isang mahirap na pamilya, pag umabot yung oras na yan, dalawang trahedya ang nangyayari. Namatayan ka na, siyempre malaking trahedya yan. Malungkot. Pakalawa, nababaon sa utang ang namamatayan. Alam niya, di ba? Napakalaki ng babayaran niya, ilang buwan na, ilang taon na, hindi pa rin siya nakakaawon dyan sa utang. Ano ang sagot dyan? Yung pong libreng paliving program ni Congressman Goles. Naglaan ako ng pondo para dyan. Sagot lahat. At hindi pinipili, basta ikaw ay galing sa isang pamilya mahirap, napatayan ka, kasama ka dito sa libreng paliving program. Dito lamang sa 2nd District ginagawa yan. Nagtatak sila, bakit sa ibang distrito wala? Hindi ko alam. Yan ang sagot ko. Pero alam ko, lahat ng congressmen ay merong pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pondo niya. Si Congressman Goles po, sapagkat importante sa akin yung mundo ng responsableng gobyerno, ginagawa ko yan para makinabang yung mga tao dito sa programa na ito. Ito ang listahan ng ating mga pangunahing mga proyekto para makita niyo ang kabuuan. Ito mula noong July last year. Hindi ito yung mga ilang taon na, kundi noong last year lamang. Ilan ang Coliseum sa natapos? 23. Coliseum sa under construction, ito pa. At marami ng pasinanahan iba. For funding, 11. School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4. Roads completed, 9. PGS referrals, mahigit 4,000, halos 5,000 na. TESTA scholars, 304. CHED scholar, Commission on Higher Education, more than 300. More than 1,300. Dole workers, 264. Libre palibing, mahigit 1,000 na ang libre palibing. Halos mahigit 1 taon pa lamang, pero mahigit 1,000 na ang libre palibing. Ripraping projects yan,